Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, basa tayo ng mga comments, kung ano yung mga nasasabi nyo doon sa video. Sabing gano'n ni Sir Monavir, hello Sir Monavir, maraming nakakakita ng hinaharap. Ang iba ay tinitingnan lahat, pati baba at likod, lalo na kung sexy ang babae. Hinaharap. Diba? Lahat tinitingnan, pati baba at likod daw. Sabing gano'n ni Sir Balong HQ, extraordinary instead paranormal daw. Sabi ni, hello Sir Balong HQ hello Sir Michael Vallejo. Sabi ni Sir Michael Vallejo, Sir Bungo, generic lang yung sinabi niya kay Loxme na galing daw sa papa ni Loxme. Oh, sabi ko na nga sa'yo, di ba? Generic lang ang sasabihin yan. Yung sasabihin na, kunyari nasaniba na, mag-iingat kayo dyan. Huwag yung pababayaan ang sarili nyo. Yung mga ganon na statement, generic lang yun eh. Kahit sino pwede namang ipahatid yun eh. Na let's say, halimbawa ako yung medium, ito, nandito na yung tatay mo. 'Di ba? Nakakausap ko na siya. Ang sabi ng tatay mo, mahal na mahal ka daw niya. Generic 'yun eh. Hindi man lang specific na si kapatid mo na Juan, 'wag mong pababayaan. Yung nanay mo may sakit, alalayan mo lagi. Yung mga ganun na sana sinasabi. Medyo okay pa yun eh. Pero yung mga generic lang, di ba? Hindi ko sinasabing hindi totoo yun. Kaya lang, ang gusto ko lang ipunto, kahit sino kasi pwedeng gawin yun. Sabing gano'n ni Tyrell Crisostomo, baka anong hinaharap yan. Sabing gano'n ni Sir Sean Loren, okay na sana eh, nadagdagan pa ng powers. Oo nga eh, no? Kung hula lang sana. Sabi ni Sir Taris Kinaray, Bungo, ano meaning ng prediction? Forecast. Ifo-forecast mo yung... Actually, yung prediction na yan, ginagawa naman yan ng kahit normal na tao lang. Pero iba kasi yung prediction na ginagawa ng mga manghuhula, ng mga psychic. Kasi sila, may special kasi sa kanila. Hindi katulad sa ating mga normal or sa mga ordinary na tao na na pwede naman tayo mag-predict kasi yung pag-predict natin, acceptable naman yun kung hindi magkakatotoo. Kasi yun ay prediction lang naman natin. Pero kung sinasabi mo kasi na ikaw ay may psychic, dapat yung result mo mas accurate kesa sa mas accurate kesa sa ordinaryong tao. 'Di ba? O nga pala, meron akong podcast, no? Ilalagay ko sa yung link sa baba. Yung podcast ko, ang tagal na nung ngayon lang na-release. Or na-release siguro, hindi ko lang napansin. Sabi gano'n ni Freddy Baga Masbad. Tama ba ako? Freddy. Di ba niya nakikita kung ano lalabas sa loto? Actually, ito yung pinaka madalas na tanong kong nai-encounter. Yung hindi, nga naman kung talagang totoo yung prediction mo, or kung totoong, sige nga, bigyan mo ako ng loto. Pero may mga sinasabi kasi dyan na daw, na minsan blurry, no? Ito yung naiintindihan ko. Naalala ko kasi nung nag-podcast kami, hindi naman daw talaga maaasahang accurate ang sasabihin ng mga psychic. Pakinggan nyo yung podcast ini-advertise ko eh. Nasa, yung link nasa Spotify po yun, Spotify. Kumbaga sabi, hindi naman daw talaga accurate yung navivision ng mga psychic daw. Minsan daw blurry, ganyan. Sa akin naman, let's say granting, no? Granting na ganun talaga. Wala naman ako magagawa kung ganun naman talaga ang totoo. 'Di ba? Kasi kadalasan dinidemand ko
kapag ka halimbawa nakaka-vision kayo ng ganyan, kumpletuhin nyo yung detalye para makatulong. Sa akin naman ganito, let's say ganun talaga, ano, halimbawa ngayon, ano, napipredict ko, blurry pero parang may nakita akong matanda na nadapa sa harap ng bahay namin Parang navivision ko siya, ano actually hindi ko nakikita na tapat ng bahay namin. Basta parang may navivision lang ako na parang may nadapa, 'di ba? Sa isang lugar, parang may nadapa. Let's say totoo 'yon. Totoo 'yon. Kaya lang kung yun ay useless din naman kasi talaga, whether totoo yun o hindi, kung hindi naman makakatulong yun, wag mo na lang sabihin. Di ba yung mga nakikita mo, may nakikita akong bus na na sesemplang. Di ba? May nakikita akong bus na sesemplang, parang blurry siya Ngayon, kung hindi mo naman madidetermine yon, wala din naman maitutulong. Di ba? Tapos biglang may mangyayari na bus nga na semplang, biglang mo i-claim na yun yung So, anong point nun? Wala din. Di ba? Nag-magic show lang tayo. Kaya mas maganda sana mag-a-announce. Kung mag-a-announce ka rin lang, sana, yung magbe-benefit na lahat ng tao. Ngayon, kung trip mo din naman, anuhin mo din. Tanggapin mo din yung yung sasabihin sa'yo ng mga tao, di ba? Ang masakit kasi niyan, blurry pala yung vision mo, tapos maniningil ka pa. Hindi rin lang naman mapapakinabangan yung sisingilin mo. Di ba? Sabi ni Sir Mark J. Celeste, tag-init ngayon, mapipredict ko magkakasunog sa part ng Manila before, after April 26. Pwede mangyari to. Di ba? Kadalasan ganyan naman talaga nangyayari Di ba? Kahit sino pwedeng gawin yan Kahit sino. Lalo na kung halimbawa, ngayong mainit ang panahon, madalas talaga ang may masunugan. Kasi alam natin, overloading kadalasan ng pinagmumulan yan mga electric fan, maghapong nakabukas, aircon, 'di ba? Kasi mainit talaga ang panahon. Nakikita nyo na yung technique na ginagawa ni Sir Mark J. Celeste kasi nga may may alam siya dun sa nangyayari sa paligid. Parang yung mga bomba-bomba na yun na sinasabi niya, yung mga bomba-bomba na sinabi niya na mangyayari. Talagang Mindanao nung time na yon, may conflict talaga nun dahil katatapos lang nung Marawi nung 2017. 2018, 2019 medyo mainit-init pa yan. 'Di ba? May mga pa, medyo natigil nga lang ngayon nung nag-COVID Nagkaroon ng pahinga lahat Hello, Mami Malagenya. Sabing gano'n ni Sir Stephen House, pa-share lang sa bakit ang visions, predictions ay walang exact date, time, place. Try to ask ChatGPT about that. I have tried to ask AI tungkol dyan. And here's what I've asked. Why the visions, predictions happens not on exact date, time, or place? What are the reason? Para sa akin, ang Diyos lang nakakaalam kung magaganap o hindi ang mga iyan through prayers. Kaya nga, warning Example, kung sasabihin ko kay Juan, ayon sa vision ko tomorrow, you will be dead at 9 a.m. Sa harap ng bahay mo, babarilin ka ni Jose. Ano kaya ang gagawin ni Juan? Kahit Bible, napakaraming prophecy at visions, may nakalagay ba doon na exact date, time, or lugar? Only God knows. Sige, tama naman ito. Tama naman itong sinabi mo. Kaya lang, kung magsasalita ka ng ganyan, ano pa ang use kung hindi mo, minsan ang katwiran kasi ng mga manghuhula, di ba? Sir Stephen House, ang katwiran kasi ng mga manghuhula, sasabihin yan, nakakatulong daw sila. Yun kasi yung inaano ko yun kasi yung kinukontra ko. Paano ka makakatulong kung hindi mo sa amin sasabihin yung exact date, time, and place?
Ano ang tulong na magagawa nung sasabihin mo na kung nabivision mo talaga yan, para sa akin, kung nabivision, katulad ng sinabi mo, no, na kung nabivision mo na babarilin si Juan, hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang siguro. Kasi kung sasabihin mo, ay babarilin ka, magiging praning na yan eh. Lalo na kung sasabihin mo, Diyos lang ang nakakaalam kung kailan mangyayari yon. Hayaan mo na lang siya hanggang sa mga final days niya sa mundo. Alam mo na eventually actually kahit ako, lahat naman tayo, mamamatay naman tayo lahat eh. Darating ang time, mamamatay tayo lahat eh. 'Di ba? Kung may mga ganyan, kung hindi naman talaga makakatulong yung vision mo, huwag mo na sabihin. Kaya naki-question kasi 'yon. Ang sinasabi kasi nila, sinasabi daw nila para warningan yung mga tao. Kung warningan mo kami, bigyan mo kami ng full details. Hindi naman laging pag winarningan mo kami, magkakaroon ng lindol. Magkakaroon ng lindol. Paparaningin mo yung lahat ng tao. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Kung totoo man yan, kung totoo na walang exact at daytime, meron talagang prediction. Kung hindi makakatulong yung prediction mo, wag mo na sabihin. Kadalasan kasi ginagawa lang yan para makakuha ng following eh. Na hindi naman, kaya doon nahahalata kung peke talaga yung manghuhula o hindi. Pagka binobroadcast pa nila yung ganyan, anong use kung hindi mo kami matutulungan? Yung gusto mong mangyari na tulungan kami, anong use nun? Hindi naman namin alam yun eh. Sabi, may babagsak na eroplano, may Yes, let's say totoo yan na vision mo. Kaya lang mas mas makakagawa ng negative yun kaysa sa positive eh. Hindi mo bibigyan ng peace of mind yung mga tao doon. Kaya yung sinasabi mong tulong na mapapala doon sa vision mo, kabulshitan. Dahil in reality, hindi tulong ang ginagawa mo. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Yun lang naman ang kini-question ko. Kung sinasabi nyo na yung mga vision ay nakakatulong, bigyan nyo kami ng kumpletong detalye. Ngayon, kung navivision nyo na hindi nyo alam kung kailan nyo, huwag mo na lang sabihin. Diba? Hayaan mo na lang na mamuhay kami ng maayos. Kasi hindi nakakatulong kung sasabihin mo pa. Sabi ni Sir Momong, baka di pumayag si Madam Rudy Baldwin niyan, na may aagaw sa trono niya na pagka-modern Nostradamus. Dapat siya lang, walang iba. Hello, Ma'am Ghost Explorer. Ano ba name nito ni Ma'am? Ma'am Yunil. Hello, Ma'am Yunil. Pati sa anak mo, shout out po, Ma'am Yunil. Ma'am Yunil. Nakakwentuhan ko to si Ma'am Yunil eh. Condolence po. Kamamatay lang nung asawa niya. 'Di ba? Tapos ako daw yung stress reliever. 'Di ba dapat na-stress ka lalo sa akin? Next, sabi ni Sir, anong name nito ni Sir? Mir for highlight, sabi niya, Bobo, di naman kayo pinipilit maniwala. Ha 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 ha. Come on, ang pinag-uusapan natin kasi dito yung topic, 'di ba? Yung ginagawa niya, nalagay po kasi sa public 'yan. Kaya nga 'di ba may disclaimer ako. Nasa public po kasi yung video. Pwede naman pag-usapan 'yon. Hindi nangangahulugan na pinipilit ako maniwala sa kanya, pero yung ginagawa niya sa publiko, wala namang masama doon. Hindi naman bawal 'yon na komentan din. Ikaw naman, masyado ka naman. Sabi ni Ma'am Eva Santos, gandang gabi daw. Magandang gabi, Ma'am Eva Santos. Sabi gano'n ni Sir Julian Lacyan, J. Costura, Rudy Baldwin, dagdag pa to, gagawin niyang business yan. Diyan na nagsisimula yan. Exactly ganyan, ano? Kasi yung nagpa-flashback na naman sa akin tong sinabi ni Sir Stephen House na wala daw talagang date at time. Parang binigyan ka ng binigyan ka ng
'di ba ano daw yan, talent yan, ano, or gift daw yan na sa'yo na makapag-vision ka. Kaya lang, kung yung vision mo ay hindi mapapakinabangan, na hindi naman makakatulong, 'di ba? Parang halimbawa, binigyan ka ng Ferrari, pero wala namang gulong. Inutil din, 'di ba? Sabing gano'n ni Sir Retkin Talks. Mukhang gano'n nga ang gustong ipalabas. Isang taong may gift na makakita ang future, pero gaya ni Nostradamus, malabo at open to interpretation ang mga hula niya. Kapag may tumama, big deal agad. Kapag mali, hindi na lang pinapansin. Confirmation bias uli, di ba? Sabi ni Sir. Ang mas malaking red flag, ini-edit niya yung post niya para maging accurate. Oo nga din, ano, isa rin yun na i-edit niya. Kung totoo yung premonition, bakit kailangan pang baguhin ang details? Pero baka naman naniniwala siya sa sarili niyang kakayahan. Kaya lang, nakikita niya rin niya mismo ang inaccuracies ng mga hula niya. At dahil sa social media na ngayon, hindi na tulad ng panahon ni Nostradamus, mas madali niyang baguhin ang mga dating malabo niyang hula para magmukhang sakto sa nangyari. Sabing ganon. At kapag hindi natupad, wala lang, wag nang pansinin, o kaya ang mas convenient na excuse ng iba, naiwasan. Oh, yes, no? Yes, ito madalas to eh. Naiwasan dahil sa babala. Pero para sa akin, katulad nung sinasabi ko ng mga nakaraang araw or nakaraang episode pa, pag vision kasi ibig sabihin, pag vision, nakita mo na mangyayari yun, one way or another. Hindi mo talaga may iwasan yun dahil yung vision na nakita mo, kung talagang pinayagan ka ng Diyos na magkaroon ng vision doon sa mangyayari, hindi mo na pwedeng kontrolin yun. 'Di ba? Will niya na yun eh. Sino ka para, pag halimbawa tinakda ng Diyos na mamamatay si Pedro mamayang 3:00 ng hapon, sino ka para pigilan yun? Yun na yung kagustuhan ng Diyos eh. 'Di ba? Kaya nga vision eh, ibig sabihin nakita mo nang mangyayari 'yon. Bakit mo i-alter 'yon? 'Di ba? Dasal ang nagligtas, kadalasan ganyan, ano. Ang problema, kung lahat ng resulta ay ipapaliwanag pabor sa kanya, paano mo malalaman kung totoo nga? 'Di ba? Laging may palusot, kaya hindi mo na matutukoy kung prophecy talaga o simpleng pagbabaka sakali lang. Well, sa tanong na kung siya ba ay another Nostradamus, ang sagot, oo. Pero hindi dahil may prophetic gift siya, kundi dahil pareho silang gumagawa ng malalabong hula na pwedeng i-adjust o confirmation bias nga para magmukhang tama. Kung may totoong prophetic gift, dapat walang sablay, walang edit, at walang paligoy-ligoy. Wag puro hulaan. I do agree. 'Di ba? Kasi si Nostradamus, ang style niya, inaano niya, 'di ba? Parang patula niya sinasabi. 'Di ba? Tapos ikaw nang bahala mag-interpret. Minsan nga ginaya na rin ni Jay Costura yan eh, yung parang quatrain, yung ganyan. Yan ang unang style ni Jay Costura noon. Yang parang mala Nostradamus, kaya nga Nostranatics ang tawag niya eh. Yung may nakikita akong baha sa gitna ng kawalan. Yung ganon. Matalinghaga. Sabing gano'n ni Ma'am Rowan, yung maniniwala ka na dapat, pero may nakahuling inedit mo pa. Sabing gano'n ni Sir Emery Crisostomo, may ilang katanungan lang ako about just sa visions. Let's say, totoo ngang nakaranas ng vision o precognition ang isang tao. Ang tanong ko, paano nalalaman ng tao yung exact place na magaganap yung sakuna or whatever? Unless familiar siya. Oo nga, no. Isa rin ito. Uy, ang talino ha. Brilliant. I like this comment. Kita nyo na? Mga matatalino yung mga nanonood sa akin. Oo nga, no. Minsan kasi may nagpipredict dyan. Let's say, si
Ako, no? Ako na lang. Di ba? Ang ipipredict ko, alam mo, sa parting Argentina, wag naman po sana, no, knock on wood, may mangyayaring sobrang lakas na lindol. Doon pa nga lang kay question, paano mo nalamang Argentina yon? Ano yung, ano yung naging, kasi di ba vision nakikita mo nga naman. Gusto ko itong sinabi ni Sir Emir Crisostomo. Paano mo malalamang Argentina yon? Dapat familiar ka doon sa lugar eh. 'Di ba? Na nakita mo. Ang pinaka-pilosopong sagot niyan, manghuhula nga eh, syempre nahulaan niya na Argentina yon. Pero may point itong sinabi ni Sir. Unless familiar siya sa place na nakita niya, o kaya naman may nakita siyang landmark, ito pwede to, na makakatukoy ng eksaktong lugar. Kagaya niyan sa video, paano niya nasabi na sa Mindanao mangyayari? Pwede naman sa Luzon o Visayas mangyayari, or even sa ibang bansa. Pangalawa, paano niya malalaman yung exact date? Doon sa vision niya, may nakita ba siyang kalendaryo or cellphone na matutukoy ang eksaktong date? Or baka naman nalalaman niya yan lahat subconsciously, I don't know. Hindi, pwede itong maging palusot nila. Na bigla nilang pumasok sa isip ko na ganun eh. How does that work? And manghuhula. Baka naman katulad yan sa pelikula na may lumalabas sa subtitle. Nakalagay yung date at location. Logical question, di ba? Oo, valid question yon. Pero feeling ko, kung let's say ako yung psychic, ito hindi naman official galing sa isang psychic, feeling ko siguro, kung may mga psychic na nanonood sa akin yan, pwede kayong mag-comment ha. Feeling ko siguro, yung katulad ng sinabi mo, subconsciously, malalaman mo siguro yung parang biglang papasok na lang siguro sa isip mo na yun ay sa Argentina mangyayari. 3:00 ng hapon. Pwede eh. Or halimbawa, may voices. Minsan kasi mga psychic, may nasasabi, may voices silang naririnig na message eh. Pwedeng ganon. Di ba? Yun ang mga pwedeng sagot doon. Sabi ni Queen G. Swiss, yung eksaktong mga dates or oras pag legit na seer kausap mo, nalalaman nila yan through downloads. Ay, may internet yung joke lang. I mean, series of pictures na sila lang nakakakita, and kadalasan, kung ano ang visual representation ng time and date, which is clock, calendar, or numbers, yung lugar naman, if the spot, nagre-remote viewing sila. Ito, naririnig ko na itong remote viewing eh. Meaning, yung subconscious nila, pinaglalakbay nila sa lugar na iyon para malaman yung itsura. Pero Ma'am Queen G. Swiss, pasok pa rin yung concern ni Sir Emir eh. Kahit na nakikita mo yung picture, kailangan may knowledge ka pa rin kasi doon sa lugar eh. 'Di ba? Anyway, sige, keep on tuklasin natin para parehas. Sabi gano'n ni Ma'am Mia, ito, bagong tanong na naman ito, no? Ano ba name nito? Ma'am Mia. Ma'am Mia, nasagot ko na kasi ito before. Kapag KMJS po kasi yung nire-reakan ko, binablock nila. Way ko yun para, pumasok tayo sa fair use. Kasi yung karapatan po na mapanood ng buo yung video, yun ay para yun sa may-ari ng video. Ang papanoorin po kasi sa akin ay yung komentaryo ko. Naiintindihan naman kita. Kaya lang, hindi talaga possible siya eh. Kadalasan kasi binablock yan eh. Kaya napansin nyo, bibihira ang mag-react sa KMJS kasi kiniklaim talaga ng GMA yan. Ilang beses na ako yan, ilang beses na ako nag-experiment yan. 'Di ba? Kasama pa rin kayo diyan sa mga sa baba. Yung mga old school na nanood sa akin. Kasi ang suggestion, dapat daw, let's say, ito, no? Sana ba yung, halimbawa, ito video na to. Ang gusto mangyari kasi nung iba,
mas malaki daw dapat yung ganito, ano? Babaw yan, ano? Tapos nandito yung ano ko, yung screen ko. Then yung video ganito. Yan. Or malaki. Ganyan. Yan ba yung gusto nyong format ng reaction video? Pwede naman yan, kaya lang ibablock kasi ito nung ano eh. May possibilities na pwede ka ma-strike dito eh. Yan ganyan. Kasi parang pinalalabas mo na ng kabuuan yung video nila. May possibility, hindi naman may possibility pwede nilang i-strike to. Yan ganyan. Kaya doon tayo sa pinaka-safe na paraan. Kasi ang layunin lang naman kasi, ma'am, ay reaction lang yung video, hindi panoorin. Gagawing reference lang. Ilang beses ko nang sinubukan yan. 'Di ba? May mga papakita ko sa iyo ha. Para baka kasi sabihin ni ma'am May mga time kasi na binablock ng source. Minsan nga kahit na konti lang yung pinakita mo, binablock eh. Sabing ganun dito. Uh-huh. Bigyan kita ng Ayan katulad nito. Yung Yolanda Ghost na yan, kung makikita mo dito, ganito kalaki yung screen ko eh. Ayan ganyan kalaki yung screen ko, pero still, na pa rin yan, na-block pa rin yan ni YouTube. Ayan, ineligible. Diba? Sabi nyo, copyright protected content found. Pinapayagan daw ng may-ari, pero hindi pwedeng i-monetize yung video. Syempre naman, dumaldal ako dito, kailangan may makuha naman ako kahit konti. Sana naiintindihan nyo yun, mga men. Proceed tayo, Hello, Sir Julian Lakyan. Ma'am Lynn Sudo, kamusta na? Mamadaling yan dahil magta-30 minutes na ako. Sir GC719, Sir Neil Lester, hello. Sir El Jaco, hello. Ma'am Lynn Sudo, hello. Sir K, hello. Ma'am Sayan Tomo eh. Hello, Ma'am Emmy. Sabi ganon, ampo na daw ni Ma'am Emmy. Bakit panay daw disaster ang sinasabi? Oo nga naman, Boring kasi pag good news. Mas magandang anuhin yung tawag dito? Mas magandang pakinggan yung negative. Kahit nga sa chismis, 'di ba? May thrill bang pakinggan sa chismis yung, oy, alam mo ba si Pedro, siya, parang na-awardan siya ng ganyan. Hindi kasi, wala yun, okay. Pero pag ang balita oy, alam mo ba si Pedro, nahuli siyang nangungopya sa classroom. 'Di ba? Mas maganda kasi pakinggan yun pag negative talaga Sabi niya ganon, Diyos lang ang accurate daw. Tayong mga tao, di kailan magiging Diyos. Sabi ganon, paano yun? Maraming Diyos. Sino ba yung accurate? Iisa lang ang Diyos, san mo na po? May kanyang-kanyang tawag, pero isa lang ang Diyos natin lumika. 'Di ba? Sir GC719, hello. Next video. Sabing gano'n ni Sir Rosemary Sistre. Sir Bungo Sigala nag-reply sa akin. Hindi ko masend ang picture. Meron akong FB page. Diba? Doon naman nila sinesend Hello ma'am, may malagay niya. Sabi gano'n ni Ma'am Yans TV.
Idol, request ko lang pagkasama ka ulit ni Sir Ed, baka pwede ipakita sa'yo nakaraang pangyari sa lugar. Nangyari na yan, ma'am. I swear to God, ako first hand kong, binigay ko sa iyo yung link, yung sa Clark. Panoorin nyo yun. First hand kong na-experience yun. I don't know, kung i-debunk nyo yun, pwede naman. Wala namang problema sa akin. Pero yung na-amaze ako dun sa sinulat ni Sir Ed at yung pumasok sa isip ko, same. Pati ang hindi ko makakalimutan dyan, yung nag-utos si Sir Ed na ibulong sa akin yung name, narinig ko talaga sa tenga ko. Although na hindi ko maintindihan kung ano yon, narinig ko talaga yon sa tenga ko. Promise. Diba? Ngayon kung i-debunk nyo yun, welcome po. Wala naman problema sa akin. Baka may explanation naman kayo dun. Pero honestly, kahit i-massacre ang nanay ko sa kung saan man nandoon na nanay ko ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Ganyan ko paninindigan yung naramdaman ko doon. Di ba? May mga galit. Huwag mo naman idamay ang nanay mo. Hindi, willing akong sabihin para lang mapatunayan sa inyo na nagsasabi ako ng totoo, na may narinig talaga ako at may nakita ako nung nakapikit ako. Di ba? Sabi ni Sir Erlin daw Balatukan. Magandang gabi daw. Hello, ma'am. Sabi gano'n ni Sir Freddy Bagamasbad. Kahit naman anong i-content mo sa vlog, kung entertaining, kikita ka na rin kung marami ka na rin followers sa YouTube. Sabi niya. Brel Joban Gamyaw, Sir El Jaco, Jonathan Eugenio, eyeball meet up or magkita. Hindi ko na kasi alam yung mga ganyang terminology. Hindi ko na naabutan yan eh. Hello, Sir GC719. So yun lang po muna. Oy, maraming salamat sa inyo lahat. Proceed tayo mamayang alas 10 sa main content. Magandang gabi po sa inyo lahat.